Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo in the 7 Great World End Time Events. Buwan ng Nobyembre ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagbasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumanyo pong lahat mula sa himpilan na tagapagatid ng mabuting balita. Ang Yeshua the Messiah Fellowship ay hatid sa inyo ngayon ang The 7 Great World End Time Event, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring darating panahon ng Third Era o tinatawag itong Great Tribulation and onwards. Wala po muli tayong Gospel News Broadcast sa ngayon. Gawa ng ating pong bibigyan daan ang buong aklat o topiko na mababasa sa pahayag o revelation. Waring atin na po itong sinimulan. Atin pong ituloy-tuloy ang pagbabahagi at pagbubunyag ng buong aklat ng pahayag sa kadahilanan. Ito na ang tamang panahon na sinasabi sa aklat ng Daniel Kapitulo 20, versikulo 9 hanggang 10 na nagsasabi kay Daniel na isara muna ang aklat dahil ang mga tinutukoy niyaon ay para sa mga huling araw at ang huling araw ay ngayon na nga. Kung atin pong bibilangin ang panahon ni Daniel mula panoong kasalukuyang panahon na siya ay nabubuhay pa at hanggang sa ngayon, taon 2024 ay umabot na ito ng 1,481 taon. Ang nakakaraan at 537 taon naman mula nung sa panahon niya hanggang sa pagdating ng ating Mesiyas. Ang aklat ng payag ay isinulat ni Apostol Juan na anak ni Zebedee. Ang tinutukoy natin, hindi si Juan Bautista, ang tagapagbautismo, kundi si Juan, Apostol Juan, ng mahal na Yeshua, ng ating Mesiyas. Panahon ni Emperor Nero, taon 54 hanggang 56 CE o AD, o pagkatapos na umakyat sa langit ang ating Mesiyas. Naiwan ang mga disipulo at naranasan nila sa mga emperor ng Roma ang mga pagmamalupit at walang humpay ng mga pag-uusig na ginawa sa kanila dahil nga nasakop sila dito ng almost 500 years at ipinapatupad
ang nag-iisa lamang reliyon na taglay ng Roma. Samantala, ang kanilang mga paniniwala at pagsunod sa ating Mesiyas na bagamat sa panahon nga niya ay may katahimikan pa sila sa ilalim ng pananakop ng Rome noong ang mahal na Yeshua ay nabubuhay pa o nandito pa sa lupa. Subalit, noong dumating ang mga pumalit na mga emperor pagkatapos ng umakyat sa langit ng ating mahal na Mesiyas ay napalitan na ng mga malulupit na mga Roman emperor na kung saan ipinagpauna na ng Mesiyas ang magaganap na habang sila'y nakakasama pa niya. Ang kanyang mga disipulo na mababasa nga sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, versikulo 12 hanggang 16, ang mga nakaamba na pag-uusig na kaharapin nila. Si Apostol Juan na may akda ng aklat ng pahayag o Revelation ay isinilang taon 6 CE o AD. 3 taon pagkatapos na isinilang ang ating Mesiyas at namatay sa edad na 88 ng taon 99 CE AD o pagkatapos sumakyat sa langit ng Mesiyas. Sa katunayan, si Apostol Juan ay isang mangingisda na tinawag siya ng ating Mesiyas na kasama ang kanyang kapatid na si James nang sila ay nasa bahagi ng Sea of Galilee kung saan nagmagdamag silang walang huli at sinabihan silang ibaba uli nila ang net at biglang nagkaroon sila ng maraming huli na mababasa sa Biblia. Aklat ng Lucas, Kapitulo 5, 1 hanggang 11. Naging daan ito sa kanila ng tinawag at sumunod sa kanya na mababasa sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 18 hanggang 22. Tinawag siyang John the Beloved. Mababasa sa Juan 13, versikulo 23, na tila pinakamalapit din na disipulo ng Mesiyas. Dumanas nga ng ipinirito sa mainit na mantika ng mga Romans, subalit nakaligtas ito dahil siya ay nakascape. Nangyari ito sa panahon na ang emperor ay si Domitian ng taon 72 AD o CE. Nalitis sa korte dahil sa kanyang pananampalataya sa Mesiyas at sa kanyang mga patutuo, subalit nakaligtas din dahil siya ay Roman citizen at na-exile sa Patmos, Greece na mababasa sa aklat ng Revelation, Kapitulo 1, versikulo 9. Narito, ating basahin ang ilan sa kanyang mga pahayag. Anya, ako si Juan, nga inyo igsuon, o ngon na sumusunod ni Yeshua, nakigambet kaninyo sa mapailubong pagkahalutay sa pag-antos nga mudangat kanila nga sakop sa gingharian sa Yahweh. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos tungod kay gisangyaw kuman ang pulong sa Yahweh og ang kamaturan nga gipadayag ni Yeshua. Si Apostol Juan na nag-iisang namayapa nang hindi dumaan sa bigiging martir dahil namatay siya sa katandaan sa edad na 79 na taon. Siya nga ang sumulat sa aklat ng Revelation na ito ngayon ang ating buong pagbubunyag at buong aklat ng Revelation ang ating ipapahayag mula sa simula hanggang sa katapusan. Ang The Seven Great World End Time Events kung saan nasa buong aklat ng pahayag o Revelation ay ating muling tatalakayin sa hapon ito. Dahil malawak ang topikong ito, minabuti nating isa-isahin ito upang lalo't higit pa natin itong maunawaan. Katulad ng akin nang nabanggit, ang una sa 7 The Seven Great World End Time Events ay
ang mild tribulation. Ito ay transition o paglipat din into great tribulation. Tinatawag din ito ang pasimula ng kahirapan na mababasa sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 8. Narito. Mateo, Kapitulo 24, versikulo 8. Kining tanan sinungdanan pa lang sa mga kasakit na bagamat ito ay panahon ng kahirapan, subalit magpapakita rin siya ng kanyang kapangyarihan ng pagliligtas sa lahat ng higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating mga nararanasan sa ngayon dahil sa paggamit at pagtawag sa kanyang banal at orinal na pangalan, ang pangalan na ibinigay mismo ng Amang si Yahweh sa kanya na mapabasa sa Jeremias 23, versikulo 6. Si Yeshua, ang anak, ang ating Mesiyas, dahil siya nga ay magpapakilala na nitong mga huling araw sa pangalang taglay din ang pangalan ng Ama. At ito rin ay panahon ng revival buong mundo na mapapasa sa Biblia, aklat ng Joel, Kapitulo 2, o ang Bingudyat ng Mabuting Balita na mababasa din sa Revelation, chapter 6, verse 1-2. Ang una, sa 7 silyo, na sumisimbolo nga ng puting kabayo. Kasama sa pagkalat ng kanyang pangalan, ang Yahweh at Yeshua, ang original na pangalan kung saan i-revive ito, at ito na nga ang in-time revival ng buong mundo. Ito ay iniutos na dapat nating sundin sapagkat ito ay napapanahon na sila, ang kanilang pangalan ay kailangan ng ipahayag kasama ang bingudyat ng mabuting balita, kung saan ang mga milagro at mga gawa na katulad ng ginagawa ng mga apostol ay siya rin namang makikita sa ngayon upang siya paniwalaan na ito nga ang revival sa end times bago mag-rapture o pagdagit. Magpapakilala nga siya at kung nararanasan natin ang mga milagro sa ngayon dahil sa pananampalataya sa kanyang mga salita, mas higit na dihamak ang kanyang ipapakita na kapangyarihan ngayon sa ating lahat. Kasabay sa magulong panahon na ngayon ay tinatahak na ng ating mundo. Ang aklat ng Joel 2 ay narito, ating basahin. Joel chapter 2. Narito. Ang Joel chapter 2, bago ang pagdating niya ay may mararanasan ang buong mundo ng tila baga na panghihina sa mga pananampalataya. At subalit, ang kanyang pag-restore o pag-revive sa lahat ng mga nanghihina ay siya rin naman ang isusunod niya. Narito, ang Joel chapter 2, narito, ang mga dudon ingon na pasidaan sa adlaw sa makagagahom. Verse 1, Joel chapter 2, verse 1. Patingungga ang trumpeta, ipalanog ang pasidaan dito sa Sion, ang balaang bauntod sa Yahweh. Panguro kamo, katawhan sa Juda, kay hapit na muabot ang adlaw na makagagahom. Verse 2, usakin ni kangit-ngit og dulom nga adlaw, gitamtapan sa mga panganod og niob kaayo og sama sa kangit-ngit na mulukop sa kabukiran. Muhug pa ang bagang panon sa dulon, wala pa'y sama niini sukad masukad, o may sama niini sa umabot nga mga adlaw. Verse 3, sama sa kalayo uto nila ang mga tanom,
Ang yuta nga sama sa tanaman sa Eden, mahimong sama sa diserto. Inigbiya na nila, wala gayoy sa iluan nila. Verse 4. Wala gayoy sa iluan nila, ug managan sama sa kabayong igugubat. Katulad ng aking nabanggit, ang panahon natin ngayon ay tila baga ay narito tayo sa simula ng kahirapan na siya namang panahon din ng mga panghihina sa pananampalataya ng mga mananampalataya. Subalit, bigla siya ay magpapadala ng isang hindi mawari kung papaano ang revival. Ang kanyang kapangyarihan ay siyang gagamiting ipahayag upang ipatunayan niya na siya nga, ang pangalan niya, ang kanyang ninanais na gamitin ng lahat sapagkat ito ay dapat sanayin ang lahat na matuto sa kanyang banal na pangalan upang sa pagdating ng Great Tribulation ay tila hindi makalimot ang lahat na ang kaligtasan pagdating sa Great Tribulation ay ang pangalan na taglay nilang dalawa. Verse 5. Ning panglukso nila sa tumoy sa mga bukid, maghaguro sila daw karway ug daw ugong sagbot, nagisunog maglaray sila sama sa bagang kasundaduhan na andam sa pakagubat. Na ibig sabihin, sa pagka-restore ng mga nanghihina sa ngayon, taglay ang pangalan ng kanilang dalawa ay tila bagang napakamalaki ang pagbabago sa lahat ng mga nanghihina dahil ang paggamit sa kanyang banal na pangalan ay may taglay ito na kapangyarihan. Kung kaya't ang revival ay magaganap nga sa ating kapanahunan sa ngayon. Verse 6. Inigsulong nila nangalisang og nang manluspad ang tanan. Verse 7. Mudasda sila daw mga sundalo ug mga kat sa mga paril. Mudasdas sila nga dili makaguliyang og walay panalito nga makasanta kanila. Ito na yung mga marirevive na mga lingkod, na mga mananampalataya na hindi mahadangan na pag sila ay na-revive ay talagang kakalat ng husto ang kanyang salita para sa huling hudyat buong mundo. Verse 8. Dili sila mailugay sa ilang agian o walay panalipod nga makasanta kanila. Verse 9. Musulong sila sa syudad, mangatkat sa mga paril, manaka sila sa kabalayan, ug moagi sa mga bintana daw kawatan. Verse 10. Muuyugang kalibutan, inigsulong nila ug makurog ang kalangitan, mungit-ngit ang adlaw ug ang bulan, ug dili na mudanag ang kabituunan. Verse 11. Manduan sa makagagkahom ang iyang kasundaluhan. Ito tinatawag na end-time missionaries and ministers. Kaya ganito ang i-raise up niya sa revival, ang mga lingkod niya sa huling araw. Ang iyong mga sundalo, daghan kaayo o gamhanan. Makalilisang kaayo ang adlaw na sa makagagahom. Kinsabay makaagwanta ni ini. Kung kaya't kailangan ngayon ang mga pagtitipon ng prayer and fasting, fellowship, dahil sa nakaambang malaking revival sa buong mundo. Inuutos na sa atin ding kapanahunan niya ay magkaroon ng mga fasting, prayer. Ganito pa rin ang sinasabi niya sa Book of Joel, verse 12. Awhag sa paghinulsol. Verse 12, nag-ingon. Ang makagagahom, apan, bisan karon paghinulsol kamo sa kinusing-kasing o balik kamo na magpuasa, maghilak o magbangutan. Verse 13, gisiya ang inyong kasing-kasing,
gisiya, ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti, balik sa makagagahom nga inyong Yahweh, kay maluluyon siya kaayo. Mapailubot, o matinumanon sa saal, andam siya sa pagpasalo, o sa dili pagsilot. Verse 14. Ganito ang revival sa ating mararanasan. Aantayin tayo na sa ating paglapit sa Kanya, bagamat tayo nanghihina sa ngayon, ay bibigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu upang tayo ay ma-revive. Verse 14. Basin pang maluoy ang makagagahom kanato o panalanginan niya ang atong mga uma aron may trigo o bino kita nakaihalad kanya. At ang mga bersikulo na ito ay magkakaroon hindi lamang sa spiritual revival, kundi pati na sa kabuhayan ay magkakaroon ng kasaganaan bago dumating ang rapture. Ito ang pinapahayag sa aklat ng Joel na mayroong pananagana na darating. Verse 15. Patiguga ang trumpeta sa bukid sa Sion, sugua ang katauhan sa pagpuasa, pagtawag o sa katigom. Kaya lamang kailangan natin upang maganap ang tuloy-tuloy na revival at dumating ang kanyang malayang pagkilos, taglay kanyang kapangyarihan na noon ginamit din niya sa una na sa mga apostol ay gagamitin din naman niya ngayon sa malaking revival na ito. Kaya sa verse 15, patinguga ang trumpeta sa bukid sa Sion, sugua ang katawan sa pagpuasa, pagtawag ug sa katigom. Verse 16, tiguma sila og andama sa usa ka balaang panangtigom, iapil ang mga tigulang, ang kabataan, lakip ang mga masuso, bisan ang bago pang gikasal, kinahanglan nga moapil sa maayong tigom. Verse 17, ang mga pari nga nag-alagad sa makagagahom, sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo, kinahanglan nga maghilak ug magampo nga nag-ingon, o makagagahom, kaluyi kintawon na imong katawhan, ayaw itugot na tumaya, tamayon kami, o biyay-biyayon sa ibang mga nasud o ingnan. Hain naman ang inyong Yahweh. Ang katulad ng sinabi ko, hindi lamang sa spiritual, ang kanyang i-restore ang spiritual side ng lahat ng mga mananampalataya na nangihina, ay kailangan kayo magbalik loob sa Kanya at magkusa. Alam nyo, sa simula pa lamang, ang pagkukusang loob, pagkukusa na ikaw ay lumapit, na hindi ka na mag-iintay ng sinuman na magsasabi pa sa inyo, kundi magkukusang loob na lumapit muli sa Kanya. Ito ang ngayon inaabangan na ng ating dakilang Mesiyas sa bawat isa. Ang pag-restore o ang pag-revive natin sa spiritual na aspeto ay kasama ding i-revive ang ating mga kayamanan. Ayon sa sinabi sa Joel verse 18, ang pagkahiuli sa katambok sa yuta. Unya, gipakita sa Yahweh sa makagagawm na nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Verse 19, mitubag siya kanila, karon hatagan ko kamo trigo, bino og lana og matangbaw kayo, kayud kamo, dili na kamo tamayon sa ubang nasod. Verse 20, ipahilayo ko kaninyo kining mga dulon, nga daw kasundaluhan, nga gikan sa amihan, og abugon ko sila ngadto sa kamingawan.
ang naguna nila abugon ko ngadto sa patayng dagat ug ang ulahi ngadto sa Mediteraneo. Mga baho ang patay nilang mga lawas, uungon ko gayod sila tungod sa ilang gibuhat kaninyo. Verse 21. Mga kaumahan, ayaw na kamong kalisang, paglipay o pagsadya kamo tungod sa tunan naggibuhat sa makagagawm alang kaninyo. Verse 22. Mga hayop, ayaw na kamong kahadlok, lunhaw na ang mga sibsiban, namunga na ang mga kahoy o daghan nag-igos o ubas. Verse 23. Pagmaya na kamo, katawan sa Siyon, paglipay kamo, tungod sa nabuhat sa mga gahom sa inyong Yahweh, gihatagan kamo niya kikinahanglan ulan sa panahon sa tiginit, ingon man sa tingtugnaw o sa ting salingsing, sama ni adto. Verse 24. Ang mga giukanan mapuno sa trigo og ang mga suglanan diha sa mga puganan mag-awa sa bino puga sa mga puganan mag-awa sa bino og lana. Verse 25. Ibalik ko ang nawala kaninyo sa panahon nga iyong kaumahan, giugpaan og mga dulon nga akong gipadala kaninyo. Verse 26. Karon, daghan na kamog makaon ug magtagbaw gayud kamo. Dagko ninyo ang makagagahom nga inyong Yahweh nga naghimog mga kahibulungang butang alang kaninyo. Dili na gayud tamayon akong katawhan. Verse 27. Unya, kamo mga Israelita masayod nga ako, naguban kaninyo. O nga ako ang makagagahom, mauray inyong Yahweh, dili na gayud tamayon ang akong katawhan. Ang isa pa magaganap sa ating kapanahunan nga ang ayon na sinabi ko na at binanggit ko na ay ang revival sa ating spiritual side. Ang ating mga pananampalataya ay kanya ring i-revive. Ito rin ang kanyang nabanggit sa Joel chapter 2 verse 28. Anya, ang paghatag sa Yahweh sa iyang espiritu. Verse 28. Unya, ibubuko ang akong espiritu sa tanang katawhan. Ang iyong mga anak, nga lalaki o babae, magsangyaw sa aking mensahe, sa akong mensahe. Ang mga tigulang ninyo magdamgo o ang batanon ninyo mga lalaki makdag mga pananawon. Verse 29. Niadtong panahon ibubuko ang akong espiritu bisan pa sa mga ulipon nga lalaki o babae. Pasidaan mahitungod sa adlaw sa makagagahom. Verse 30. Magpakita akong ilhanan sa langit ug sa yuta may dugo, kalayo ug bagang aso. Verse 31. Mungit-ngit ang adlaw ug mupula ang bulan. Daw dugo na hapit na mahitabo ang kahibulungan ug kamakadilisang adlaw sa makagagahom. Verse 32. Apan maluwas ang tanan nga musinggit sa makagagahom, sumala sige ingon sa makagagahom may makaikyas dito sa bukid sa Siyon ug sa ubang bahin sa Jerusalem uban niadtong nahibiling buhi mao kadtong tinawag sa makagagahom. Iyon, verse 32. Kung kaya makikita din natin sa ating panahon ngayon ang sinabi na may mga palatandaan siya sa signs na kanyang ibibigay sa araw, sa buwan, bago pa dumating ang ating mahal na Mesiyas.
At ang iba sa mga palatandaan ay narito sa end times ay mayroong 50 dahil pagkatapos nito ay sumunod ang second o pangalawang silyo. Walang iba ang Great Tribulation, Matthew 24 verses 21 to 22. Pagkatapos lamang ng ilang awitin na ating ipi-play ngayon, ang tabayanan po ang karugtong ng ating pong tatalakayin. Nasa Book of Revelation na tayo. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim, Shalom, Shalom, Shalom. Marami ang nagtatanong, paano natin na nagkaroon tayo ng pagkakataon, no, na nakita natin ang pagkakasunod-sunod. Kung inyong mapapansin, bibihira po ang nagbibigay ng mga paliwanag pagdating po sa Book of Revelation. Dahil ang Book of Revelation ay mga propesiya. Kaya kung ang isang lingkod ng mahal na Yeshua, kapag mayroon siyang tinatawag na binigay na gift na nakakaintindi o nakakabasa sa mga propesiya at sa tamang panahon kung saan ang propesiya ay maaring maganap
na ang timing ng propesiya kung kailan ito magaganap ay nagbigay ng, let's say, gift, no? Kung kaya't natumbok natin ang mga kaganapan na nakuha natin ang 7 sa The 7 Great World In-Time Events at ang pagkakasunod-sunod nito upang hindi para sa tinatawag na pagpapagalingan tayo dito sa pagpapagalingan. Ito ay seryoso ang ating mahal na Yeshua sa kanyang programa na gawin na nga ang mga nakaabanyang mga sinasabi ng mga propesiya, kung kaya't ang inyong lingkod sa mga panahon nito ay naatasan na ibigay ito. Dati, nasa Manila pa ako na. Kukwento ko lang ng konti. Kasi doon naman kami nakatira. Kaya nagtataka ako. Paaralin ka. Inabihan ako. Enroll mascom. Mascom? Sabi ko, hindi pwede. Hindi ako mag-enroll kasi may edad na ako eh. I was 30 years old that time, no, to 35 that time. So sabi ko, hindi na ako kasi wala. Naghingi pa ako ng advice sa mga pastor sa Manila. Bakit ba ganito yung sa akin na kailangan ko mag-enroll ng mascom? Kaya sabi ko, bakit hindi na lang, no? Mangaral na lang tayo, no? Hindi naman kailangan sabi ko. Pero dito ko nakita na nung siya ay nag-utos sa akin, so umuwi ako ng Tacloban, kaya ako nag-aral sa Asian Development Foundation College at tinapos ko yan. At nagpapasalamat ako dahil nandoon yung kanyang gabay sa pag-aaral niyon na kahit pa man na medyo mahirap ang lagay kasi meron akong maliit, so kailangan ng finances kasi kailangan na mayroong mag-aalaga sa kanya, kaya natuloy. Kapag kasi programa niya na ibigay sa atin, siya pa rin ang magsusubaybay upang maganap ang gusto niya. Kaya inaral ng gusto natin ang Book of Revelation at sa kanya na rin nasubaybay, magsusubaybay habang inaaral ang aklat ng Book of Revelation. Kung kaya nakuha natin mula sa kanya at sa Espiritu ni Yahweh ang mga pagkakasunod-sunod na magaganap nitong mga panahon na tinutumbok sa aklat ng Revelation na ang 7, bili ko sa inyong sasabihin na ang nauna ay ang mild tribulation o tinatawag nga ito na transition to Great Tribulation na mababasa sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2, Lucas chapter 21, Matthew chapter 24. Ang sumunod na right after sa mild tribulation ay ang dulo ay rapture. Rapture ang dulo. Kung kaya, pag natapos ang unang silyo na yan ang tinutumbok sa unang silyo, ang mild tribulation, no? Kaya pipito kasi ito. 7 na silyo, then 7 din na trumpet, na bawat trumpet may angel naghumahawak ng trumpet, na sa bawat trumpet nila ay kung patutunugin nila ang trumpeta ay mayroong magaganap nga sa mundo natin. Kung kaya't ang another 7 ay ang bowl na iisa-isahin natin yan, no? Pero bago yan,
natin tulakayin ang Great Tribulation, unahin muna natin ang tribulation na kung saan ngayon sa ating kapanahunan, no, magaganap, no, sa ating kapanahunan. At sabi naman sa Mark chapter 13, no, no, nga pala, ang 7, sabi, mild tribulation, transition to great tribulation. Tapos, sa Revelation chapter 6, verses 1 and 2, Luke 21, and then Matthew 24. Basahin nyo na lang po yan. No? Sa pangalawa ay ang Great Tribulation. Ang the seven great world in time events. Yun ang Great Tribulation. Yung pangalawang silyo, ng pagbubukas ng pangalawang silyo na mababasa sa Revelation chapter 3. Pangalawang silyo. To chapter 6, 7, 8. Then, susunod ang 7 trumpets. No? Na, sa Revelation 8, 7 up to 11. Saka pa lamang ang pangatlo, ang white throne judgment na mababasa sa Revelation chapter 9, verses 11 up to 18. At ang pang-apat ay ang Battle of Armageddon, na kung saan may paglalaban dito lahat naman ang mga nagpapalakad, namamalakad dito ngayon na gusto nang buuin to, gawin na ang pamamalakad na gagawin ng iisa na lang ang pamamalakad. Pero medyo may hindi pa ito agad-agad, no? Kasi buong mundo ba naman ang iisahin nila, no? Sa Revelation mababasa natin yan, chapter 19 verses 21. 19 to 21. Tapos yung panglima yung reign. Dito, ang the Battle of Armageddon, ang dulo nito ay itatali, no? Itatali for 1,000 years si Satanas dito sa dulo ng Battle of Armageddon. Tapos susunod ang reign of Yeshua for 1,000 years, no? So, dahil nakulong na palahat na ng mga nagpamamalakad, no, sa mundo na gusto nilang magbuo na ito ng pag natapos yun ang first na battle. Kasi dalawa ito, battle, no? Ang battle ng mga namamalakad dito sa mundo na sa tinatawag na Antichrist, lahat yun. At ang number 5 is reign of Yeshua for 1,000 years na before that, na itatali nga si Satanas dyan. At nag-reign siya. Yan ang number 5. Ang reign ng mahal na Yeshua. Then, na mababasa sa Revelation chapter 20, verses 4 up to 6. 5 up to 6. Isa-isa natin ito maya-maya konti. Ang number 6 ay ang pag-release kay Satan. Yun ang final. Once na i-release siya, pagkatapos ng 1,000 years na reign ng mahal na Yeshua, i-release si Satan. Mababasa sa Revelation chapter 20 verse 7 to 10. At ang huli ay ang number 7, the eternal state. Yun na ang Revelation chapter 21 up to 22. Isa-isahin po natin ito ngayon habang mayroon pa tayong oras, subalit karugtong po kung hindi man natin ito matatapos, no? Isunod-sunod na natin ito upang maintindihan at maunawaan nating lahat. Tapos, ganon, ang sa una nga na sinabi sa Mark, may mga tanong. Kasi hindi man natin natutumbok. Pero ang mga signs nga, ayon sa ating nabasa, ang mga signs ay narito na. Nakikita na natin. Basahin natin ang Marcos, no? Marcos, Kapitulo 13, versikulo 33. Narito, walang nakakaalam ng araw o oras. Ngunit, sa verse 32, walang nakakaalam ng araw o oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Na ang ibig sabihin nito ay ang pagdagit o rapture. No? Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo.
Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa sa kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayunman, sa verse 35, gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang ating Mesiyas ng sambahayan. Ito'y maaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Yun ang sinasabi dito sa Marcos, Kapitulo 13, versikulo 33 hanggang 37. Kung kaya't, ang ating parating palaala sa lahat ay huwag baliwalain, no, ang mga pangangaral, no, na o ang Biblia. Kung mayroon kayong Biblia, simulan na natin basahin yan. Kasi para din yan sa atin eh. Hindi na mapipigilan kung yan dumating ang oras ng pag-implement ng mahal na Yeshua sa programa ng Ama. No? Walang sino man na maaring humadlang. Pag dumating ang panahon na yan, tuloy-tuloy yan. Hindi tayo pwede na, anong nangyari? Wala tayong magagawa eh. Kaya may magagawa lamang tayo kapag mahanda tayo. Sinasabi dito na maging handa. May magagawa yan. May magagawa tayo kapag handa tayo. Pero kung hindi tayo handa, wala tayong nalalaman. Wala talaga tayong malalaman at hindi natin alam paano ba natin gagawin, paano ba tayo mag-react, paano ba, no? Ay, kaguluhan niya. Paano ka mag-react sa gitna ng kaguluhan? Paano mo dadalhin ang sarili mo sa gitna ng mga kahindik-hindik ng mga pangyayari na nailagay na nga sa Biblia? Hindi ito tinatawag na, hindi nga ito magaganap po ito. Kasi sinabi na po. Bakit? Dahil ayon sa akin, patuloy na sinasabi sa inyo, kay tatapusin na nga para tayo ay ibalik na nga kung nasaan tayo. Kaya nga lagi nangangaral ang mga lingkod ng mahal ni Yeshua na kaligtasan, no? Tumanggap ka. Dahil upang kamaligtas. Bakit ba ito paulit-ulit, no? Bakit napufokus ang kanilang pangangaral sa patungkol sa kaligtasan na parang binabaliwala natin? Dahil ang mundong ito ay nilagyan na ng panahon na kung saan kanya itong tatapusin at nagpapasimula na nga tayong ating tinatahak na ang mga panahon na kung saan patungo na nga sa kanyang pagre-reveal sa mga pangyayari na nakikita natin na nagpapatutuo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga propesiya sa aklat ng Book of Revelation. Kaya focus po tayo sa Book of Revelation. Ang ating programa ay walang iba kundi ang Book of Revelation na ating ihahayag. Isa-isahin natin upang atin ito maunawaan. Na hindi po natin ito pagwalang bahala dahil ang ating mundo ay hindi na po katulad nung dati na tayo po ay mapayapa, mamaya maririnig mo sa balita, makikita mo nakakagulat na mga balita, no? Ang dati namang hindi ginagawa dyan sa Facebook, makikita mo lantaran na kung ano-ano pa sinasabi, no? Kaya ingat po tayo sa ating mga anak sa paghawak ng mga cellphone nang hindi po sila ma-influensyahan. Maraming salamat po muli at ngayon ay atin pong pakinggan ang mga awitin na ibibigay sa atin sa ngayon. Salamat po muli. Paalam. Heaven o shalom alechem. Yeah, it's good all the time. He put his own praise in his heart. Yeah, it's good all the time.
the darkness now, this light will shine. Yeah, it's good. Yeah, it's good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. Yeah, it's good all the time. He put His own praise in this heart of mine. Yeah, it's good all the time. To the darkness now, His light will shine. Yeah, it's good. Yeah, it's good all the time. And we're sinners, and so unworthy, He still for us He chose to feel us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercies they will never end. Yeah, He's good all the time. He put His own praise in His heart and mind. Yeah, He's good all the time. To the darkness now, His light will shine. Yeah, He's good. Yeah, He's good all the time. Though I may not understand all the plans You have, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that yeah, He's good all the time. He put His own praise in this heart of mine. Yeah, He's good all the time. To the darkness night, His light will shine. Yeah, He's good. 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 It's so good.